Welcome to Donmar TV News Channel. At narinig ko na yan. pwede na ang bakuna. Isa raw ito sa magiging prioridad ng Kamara para maturukan ng mga kongresista. Ano? Sandali. Tama ba yung dinig ko? Pag nagkaroon na ng vaccine, sino ang priority? Prioridad ng Kamara para maturukan ng mga kongresista at mga empleyado. Aba, magaling! Aba, magaling kayo ah. Sabi na nga ni Pangulong Duterte, yung mga iba muna, bakit nauna kayo? Department of Health ukol dito para may sagawa ng maayos ang contact tracing. Oh. Hindi rin daw pinagbabawalan ng mga bisita na pumasok sa mababang kapulungan. Oh. Araw-araw naman daw isinasagawa ang sanitation at disinfection. At sakali raw maging pwede na ang bakuna, isa raw ito sa magiging prioridad ng Kamara para maturukan ng mga kongresista at mga empleyado. Aba, malupit! Daniel Manalastas para sa Bayan. Palakpakan, palakpakan. Palakpakan ho tayo at napakasiswerte ng mga kongresista ngayon. Ha? Alagang-alaga na kayo sa pamerienda. Umaas na budget ninyo. Kayo pa mauuna sa vaccine. Palakpakan! Iba ka talaga, Velasco. Iba ka. Hindi ka talaga matatanggal dyan. Ha? Mauna. Abay, magaling. Mauna kayo. Okay, fine. Ha, unahin muna kayo. Kayo yung VIP. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Mauna kayo, ha? Mauna kayo. Ang lupit. Magko-congressman na nga lang ako. Ay, ano, boto nyo ako sa susunod na eleksyon, ha? Kailan ba eleksyon? 2022. Takbo akong congressman, ha? Tapos sisip-sip lang ako kay Velasco. Ha? Baka, balay nyo lang, baka umangat ang budget ko. Oy, pambira, ha? Balay nyo lang, baka maunahan ako mabaksin. Ha? Ang lupit talaga, ang lupit. Iba ka mag-alaga, Velasco, iba ka. Pwede ba akong sumipsip sa'yo? Pasipsip nga! Pasipsip nga sa inyo dyan! Takbo akong ano kaya magandang pangalan ng party list? Banateros. Ipaglalaban ko mga Banateros. Tapos sisip-sip lang ako ng tudo dito kay Velasco. Malay mo, ha? Malay mo, maging deputy speaker ako. Oh. Kita mo nga ito si pangalan nito, yung dilawang-dilawan si Atienza. Dilawan na dilawan pero naging deputy speaker. Founder Bang David. Malay mo, maturukan kagad ako ng vaccine. O di wala na akong problema. Hindi ko na kailangan mag-mask. Aba, malupit. Palakpakan talaga. Magsasampa na ng reklamo ang Bakabayan Black at ilang mga grupo na red tag kumano ng ilang ang kapal ng mukha nyo! opisyal ng gobyerno. Sabi naman ni National Security Advisor Esperon, hindi raw gobyerno kung hindi sarili nila mismo ang nag-red tag sa kanila. Correct! Nakatutok si Dano Tingkungko. Bago ang International Human Rights Day sa December 10, asahan na raw ang pagsasampa ng reklamo ng Makabayan Bloc at iba't ibang mga progresibong grupo laban sa mga nasa likod ng red tagging laban sa kanilang hanay. Sa gitna nito mga tumitinding mga atake sa Makabayan Bloc. Sinabi na rin natin. Bitay! Ay, sorry. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte. Pag nakikita daw niya ito sa TV, para siyang nakakakita ng tae ng aso. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte. Inuulit ko lang. Not take this very lightly sa mga responsibleng individual nitong nang-red tag. There are many organizations po and individuals who are intending to file a case. The first slew, well, there have been previous charges filed po ng Ibon Foundation and Representative Caloy Zarate. But before December 10, we intend, many victims also intend to file charges. Pumalag din ang grupo sa mga naging pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang hindi infringement of freedom of speech. Bakit? Hindi naman una, okay? Hindi ako abogado, ha? Hindi ako abogado. Okay? 'Di ba sabi nga anong doon sa article na 'yon?
No! Wait lang ha. Freedom of speech article. Ha? Ito. Sandali ha. Ay. Basta. No law shall be passed abridging freedom of speech. Okay? Ngayon, kung sabihin kang CPP ka, okay, ikaw ay komunista ka, wala namang krimen doon. Bakit? Ang pagiging komunista ay hindi ho krimen sa bansang Pilipinas. So kung ang tingin ko sa'yo, komunista ka, hindi mo pwedeng sabihin, bawal yan, bawal mo yan. Kalayaan kong sabihin ko yun. Ang hindi ko kalayaan, yung sabihin kong, ikaw, magnanakaw ka, ninakaw mo yung ganito. Yan, hindi ko kalayaan yan. Bakit? Krimen ho, na pagbintangan ko isang taong nagnakaw. Kasi, ang pagnanakaw ay isang krimen. Naintindihan mo natin? Pero yung pagiging komunista ay hindi ho yung krimen. So kung sa tingin ko, sa pananaw ko, ikaw ay komunista, may utak komunista o sumusuporta ka sa komunista, hindi ho krimen ng pagiging komunista, therefore hindi ho krimen na sabihin ko yon, kalayaan ko yon. Kaya hindi mo pwedeng gawing batas ang red tagging na illegal. Ang bira. At saka unang-una nga, kayo nga mismo na gano'n eh. Tsaka diba, tama ito. Ito po si Susan Winter. Galing-galing Mismong Supreme Court na nagsabi, pag ikaw public official ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Ilang beses nang sinabi yan. Okay? Iyon ngang sabihin mo na isang, sa tingin ko, itong politiko na ito, bobo ito, tanga ito, walang alam ito, kalayaan ko yun eh. Hindi ka dapat balat sibuyas. Bakit? Government official ka eh. Tapos ito, red tagging. Kung kayo nga ano yung sinasabi nyo kay Pangulong Duterte? Kung sabihin kaya ni Pangulong Duterte, bawal na rin yan. Gawin na rin, i-criminalize na rin yan. Sigurado sisigaw kayo, freedom of speech. Tapos ngayon, pag sinasabihan kayo, sino ba nagsabi? Mismong si Joma Sison, inuulit lang namin sinasabi ni Joma Sison. Tapos, masyadong tinatarget na kami ng gobyerno. Yabang nyo sa karsada, baka makita ganyan. Tapos sabihan lang kayo ng, red tag na. Pero pag sa karsada, ang tapak nyo sa kalsada, pero iyakin naman kayo sa Senado. Ba't pa kayo naging kongresista? Kakainis kayo, puro kayo. Nandali, nawala na yung mouse ko. Asan na yung mouse ko? Ayan. Ipis lang kasi meron dito Ahasang pagkondena sa armadong pakikibaka ay katumbas na rin umano ng pag-endorso rito. Pruweba rin daw na may political agenda ang red tagging sa mismong naging pahayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na maaaring ipadisqualify ang mga party list sa ilalim ng Makabayan Bloc. Sinabi naming option yan pero ginagawa na namin yan. At lalo lamang... Palakpakan! Secretary, saludo ako sa'yo. Pag napadisqualify mo yung Makabayan Bloc na tumakbo sa 2022, ay sabi ko sa'yo, you're the man. Wala pang nakagawa niyan. Kaya pag napagawa mo yan, boss, hahanga ang sambayanan sa'yo at siguradong senador ka na sa susunod. At tumibay ang aming paniniwala na dapat na mawala sila at madiskwalipika ng COMELEC sila. Dahil sa pag-amin na rin nila na sila pala ay hindi naniniwalang kundinahin ang NPA sa violent actions nila. Walang ba yan yung kanilang mga sinasabi? Parang ang bait-bait ito, parang paring-pari ang dating ito. Walang basta yan ang sinasabi. Ang bait-bait nito. Naalala ko tuloy yung sabi ng Biblia and say... Ay, wag ko na. Mamaya na. Na your failure to condemn is a ground for disqualification or is a ground... Labo naman sinasabi nito. Hindi naman yung point doon Ang point doon, ibig lang sabihin nun, napapatunay kayo ay sumusuporta. For criminalizing you or failure to condemn, it cannot be equated with endorsement na hindi yun isang criminal act.
Sabi naman ng testigo ng NTF-ELCAC na si Jeffrey Celis sa isang press con ng mga umano'y dating NPA. We're planning to put up an online petition sa mga mamamayang Pilipino to call for the total disqualification of the CPP Party List Group number 1. Ayaw nyo! Saludo ako! Maasahan ko ba kayo, Banateros, na susuporta kayo dito? Ha? Dapat tugtog dito, malupitan. Nananawagan din po ako sa inyo pag lumabas yung petition na yan na i-disqualify ang Makabayan Black at ipalit ang party people in the house! Ha? Iboto nyo po ang party people in the house! Ha? At panawagan natin ang Makabayan Black ma-disqualify sa Comelec! Ayos ba? Ayos ba? Alam biro, pag pwede talaga, tatakbo talaga ako para mang-asar lang dyan. Gusto ko lang asarin yung mga Sige na nga, tatakbo ko, ha? Promise ko sa inyo yan, pag may mag-aya sa akin, Banat Bay, gawin ka namin second nominee. Gawin ka namin third nominee, tatakbo ko, asarin ko lang yung mga hayop na yan. Araw-arawin ko yan sa media. At kahit matalo ako, wala akong pakialam. Promise talaga. Oy, yung mga party list dyan, nananawagan ako, kunin nyo na ako second nominee. Araw-arawin ko kayo. Ikakampanya ko kayo araw-araw. Hindi, kahit nga third nominee na eh. Gusto ko lang burautin yung mga yan. Busit na talaga ako eh. Ano, suportahan nyo ba ako? Hindi. Sige nga, sabi nyo, I support your party list, party people in the house. Ito, hindi ako nag-beep. Ito, totoo na ito, Naghahanap ako. Ito, mula ngayon, maghahanap ako ng party list. Natatakbuhan ko talaga. Pero wala, ang dahilan ko sa pagtakbo hindi para manalo. Ang dahilan ko sa pagtakbo para asarin lang to mga hindot na to. Mga talaga, it's so cry. It's so, I'm fighting for the kababayan. Gusto ko lang asarin ko lang sila. Pwede ba yun? Sasabihin ko pa sa tao, don't vote for me. Sama lang natin asarin to mga to. Maging kagalang-galang, hindi. Ganito pa rin ako. Pag tumakbo ako dyan. Sus! Wala akong planong manalo eh. Plano ko lang banatan sila araw-araw. Ganun lang ba? Ito na. Wait lang, ito. Ito naman si Senator Lacson. Ay, nako. Dapat ba bang ituloy ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front at CPP-NPA? Oy, gising! Yan nga ang isang mabigat na tanong na sinagot ni na National Security Advisor Hermoenes Esperon maging ni Senador Ping Lacson. Ang detalye sa ulat ni Eunice Samonte. Matapos ang pagdinig kahapon sa issue ng red tagging, naniniwala si Senate National Defense Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na dapat isulong ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at rebelde sa lokal na level o yung tinatawag na localized peace talks. Ayon sa mambabatas, tama lang na isulong pa rin ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa armadong grupo gaya ng New People's Army na may pinaglalaban. Walang pinaglalaban yun! Paliwanag ng Senador, malaki ang may tutulong ng lokal na pamahalaan sa localized peace talks dahil ito ang lehitimong nakakaalam ng sitwasyong kapayapaan at kaayusan ng kanilang nasasakupan, lalo't hindi aniya lahat ng lugar ay pare-pareho ng kalagayang pangkapayapaan. Sa pagdinig, lumalabas din kasi ang kawalan ng kontrol ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joma Sison sa NPA o kaya ang posibilidad aniya na wala itong balak tumupad sa mga binitawang salita. Kaya kung si dating AFP Chief
Chief of Staff at DILG Secretary Eduardo Ayo at Ang gulo nito ni Lacson, ano? So, totoo lang. tatanungin, dapat kasi aniyang matigil muna ang supply ng miyembro ng legal organization. Marami nang napapatay na NPA, pero marami pa rin puwapalit. Sapagkat ito ang role na... Ano niya to? Randall Bunagan, 535k subscriber na. Support kami, ha? Oo nga eh, paano tayo tatakbo kung wala naman sumusuporta sa atin?